Doon po sa isumbong sa Pangulo. Grabe na. Ang dami na po talaga. Ano ba yung nasabi sa akin isang araw? May nagsabi sa akin doon sa ano na parang 14 o 15,000. Parang ganong karami. Eh sabi ko kung yung ganong karami, bawat isang sumbong ay magkakaibang lugar. Abay kung halimbawa 14,000 project, may problema. Ang laking pera na, no? Kasi open po hanggang ngayon eh. Until now, open po yung website ng Pangulo. At nakakarating po sa Pangulo. Binabasa po ng Pangulo. Yan yung magandang balita. Pinaparating ko sa inyo. So kayo pong mga nagsusumbong sa Pangulo, huwag kayong manghinayang o huwag kayong magdalawang isip. Gawin po ninyo. Kaya nga ito yung ina-update ko kayo. Doon sa sinabi nila sa akin na mga nasa 14 to halos 15,000 na sumbong mula nung umpisahan yan ay nakakarating sa Pangulo. Kaya nga lang sabi ko, kung halimbawa nga yung lahat ng yon, bawat isang sumbong ibang project, ay napakaraming project na may problema. Napakaraming pera ang nawala. Napakarami rin ang pwedeng managot mula sa gobyerno, politiko at kontraktor. Kasi tatlo lang naman yan eh. At ang masakit po, ako ano bang pangkaraniwan? Naku, ghost project at ang matindi, wala namang baha pero may flood control. Tatawa ka na lang Hindi sila binabaha pero nilagyan ng flood control project tapos substandard or hindi natapos, mga bitin nakatiwangwang na project. Grabe. Isipin mo nilagyan ng flood control project hindi wala namang palang baha. Eh di malinaw na pagnanakaw yan. Tapos inabando na. Simula lang, nawala na. May mga tao pang nagtataka, bakit may project dito? Wala naman ditong baha na malakas. Ano yun? Related dun sa expose ni Congressman Libanan, yung party list congressman na minority leader. 20 mga probinsya sa Pilipinas ang merong mga flood control project na nagkakalaga ng halos 260 billion ayon kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Pero hindi naman problema sa kanilang mga lugar ang pagbaha. Yung hindi binabaha, nilagyan ng flood control program project ng susunod na budget 2026. At yung talamak na talagang may baha, mukhang wala akong project. Talaga ho. So ibig sabihin, yung mga binabaha dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Dito kami gagawa ng project dahil dito ang babaha pera, dyan sa inyo tubig. Ganyan silang kasamang tao nang gumawa ng proposed budget ng DPWH for 2026 na nasa ilalim yan yung nag-resign na si Manuel Bunuan. At dahil dyan, wala na bang pananagutan yun? Hindi na ba papanagutin yun? At saka yung mga taong gumawa niya, imposibleng hindi alam ng sekretary ang proposed budget ng kanyang departamento bago isinumite sa Malacanang at bago dinala sa Kongreso. So malinaw po na mayroon silang plano, intensyonal, sinadya, na lukuhin tayong mga Pilipino na may-ari ng pera. Walang baha, may flood control project. Yung mga binabaha, wala. Malupit po, ganon silang kagarapal. Tama yung Secretary Dizon, gamitin ko yung sinabi mo. Hindi na sila tao. Hindi na daw gawain ng tao yung nangyari na kanyang na-discover. Totoo yun. Para bang naglalagay ka ng tulay, wala namang ilaw. Pambihirang buhay. Naalala ko nung mga nakarang gobyerno, yan ang na-expose na umabot ng 8 bilyong piso, wala nang nangyari doon. Marami mga inilagay na tulay sa mga probinsya, walang ilaw. Para lang ma-justify na may project at nakawin ibulsa yung pera. Ito naman ngayon, mga wala namang ilaw, wala naman hong pagbaha, nilagyan ng project. At yung may mga lehitimong baha at lumulubog, buhay ng mga taong nawawala, walang lehitimo at matinong project. Kasi nga pag lehitimo yung project, walang kurakot. Wala silang makakurakot. Yung palpak na project, yun ang madaling ghost project. Madaling substandard. Uumpisa lang tapos nakatiwangwang. At pwedeng ma-justify. Hindi namin tinapos, wala naman palang baha. Pero alam naman nila yung from day one. Talaga lang gusto lang nakawin
yung kung magkaano, ilang daang bilyon, or bilyon o trilyon na paulit-ulit na project na hindi na natatapos. Ganyan pong katindi. Yung kalikasan, pinagginawang hanap buhay ng mga kawatan. Yung kalikasan ay ginamit para sa kanilang personal interest. Ganyan pong kasakit. Kaya lagi kong pinapalaala, meron pa namang panahon, gamitin mo na Mr. President ang galit at tapang. Kung anong galit na ang nararamdaman mo hanggang sa naiyak ka na sa interview, palitan mo yan ng tapang para magpakulong na. Wala pa akong nakukulong kahit isa eh. Ilang linggo na, buwan na akong pinag-uusapan itong korupsyong itong nakakalulang bilyon. So again, pakisuyo na lang Mr. President. Magpakulong ka na ng mga taong nasa likod nito. Enough na yung ebidensya na hawak-hawak nyo na full payment, walang project. Sino ang binayaran nyo? Ipakulong nyo yan. Sino ang kasapakat ng gumawa ng complete report na yung project iwala namang palang ganawa? Ipakulong mo yan. Niloko ka niyan. Ayun ang nangyari. Ang inireport na kompleto na yung project, full payment na, pagpunta ro ng Pangulo, wala naman yung project. Wala na rin yung pera. O di dalawa ang mananagot siya. Maraming dapat managot. Yung nag-implement ng project, gumawa ng fake na report, at yung tumanggap ng kabayarang pera ng bayan. Ipakulong mo na yan, Mr. President. Enough na yan para ipakulong mo. Kahit na sino, congressman, senador, contractor, or district engineer, o matataas na opisyalis ng DPWS. Kasi hanggat hindi mo nagagawa yan, hanggat hindi nakikita namin mga Pilipino na behind the bar ang mga taong yan, baka po tuluyang mawala ng pag-asa ng paghahanap ng katotohanan at katarungan. Dalawa po ang mahalaga. Anong katotohanan? At ito yung katarungan. Managot sila sa ating mga batas. Yun lang po yun. Nakikisuyo na lang po. Hindi ako nag-uutos. Wala akong karapatang utusan ka. Pero makiusap ako at makisuyo, obligasyon ko yun. Karapatan ko yun, Mr. President. Nawawala ng tiwala tuluyan. Dismayado na ang mga mamamayan. Nagtitiis na lang sila. Huwag natin hintayin mapuno ang salok at umapaw ang galit. Baka iba ang gawin nila. Huwag sana tayong umabot doon. Hindi ko sinasabing gawin natin yung nangyayari ngayon sa Indonesia. Napakatindi ng riot, napakatindi ng kaguluhan doon dahil galit sila sa gobyerno, korap, galit sila sa mga pang-aabuso ng kanilang mga opisyal. Dito matagal lang nangyayari yan, pero huwag natin gayahin yon. Dahil iba naman ang Pilipino. Kaya lang, pag napuno, pag sumagad, ang galit, sabi nga nila, totoo naman yan, ang mabait, masamang magalit. Huwag na nating hintayin magalit ang mabait, Mr. President.